Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, August 11, 2025, nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang pampitong bagyo ngayong 2025, pangalawa naman sa buwan ng Agosto at meron po itong local name na Bagyong Goryo. So aalamin natin yung kanyang track intensity at yung mga lugar na posibleng maapektuhan. Pero kung bago ka lang, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan po mga kaibigan ko, mga kababayan, meron po itong lakas ng hangin, itong si Bagyong Goryo na 110 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro at bumubugso naman up to 135 kilometers per hour. May pagkilos po pa westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kung makikita nyo mga kaibigan sa tinatawag po natin na forecast track or track and intensity forecast, hindi naman ito direktang tatama sa ating kalupaan or sa ating Philippine landmass at nakapasok siya sa PAR bilang isang ganap na typhoon category. Yung iba ang sinasabi, magiging super typhoon daw. Pero kung makikita nyo mga kaibigan, after po maging typhoon category, babalik po ito sa pagiging severe tropical storm. Ang ibig sabihin, mas hihina na ho siya. So, hindi man siya direktang tatama sa ating Philippine landmass, yung extension ng kanyang hangin o yung lawak ng kanyang hangin, ang posibleng makaapekto po sa ilang bahagi ng extreme Northern Luzon. Kung makikita nyo, nasa loob ng PAR ngayong August 11. Pagdating naman po ng Lunes din, mamayang gabi, unti-unti itong kikilos mga kaibigan. Papalabas ng PAR pagdating naman po ng August 13 sa Wednesday. At magiging isang tropical storm naman nasa labas na ng PAR, no? Maapektuhan naman ito ang bansang Taiwan at direktang maglalandfall mga kaibigan sa bansang China. So kahit wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, posibleng palakasin pa rin ito ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ipapaalala ko lamang mga kababayan ko na posibleng magbago ang direction po ng bagyong ito, itong si Bagyong Goryo, na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung titignan nyo mga kaibigan, habang pakilos po itong si Bagyong Goryo at within the next 36 hours, simula ho ngayon, makinig kayo para alam nyo yung mga lugar na maapektuhan. Meron siyang lokasyon na 945 kilometers east of extreme Northern Luzon. Tulad ng aking sinabi, nasa 110 kilometers per hour ang lakas ng hangin, severe tropical storm. Within the next 48 hours naman, 710 kilometers east of northeast of Itbayat, Batanes. 110 kilometers per hour pa rin lakas ng hangin niya. Is strong severe tropical storm pa rin po siya. Pa west northwest ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. So dapat ba nating ikabahala ito mga kaibigan? So ngayon, kahit nakita nyo na isa siyang typhoon category, hindi siya magiging super typhoon. Ang maghahanda ngayon, yung mga lugar ho, malapit dyan sa tinatawag natin na extreme Northern Luzon. Diyan po kasi direktang dadaan yung trap or extension ng hangin ito nga pong si Bagyong Goryo. So yung mga lugar naman na apektado mga kaibigan o yung mga sakop po ng extreme Northern Luzon, kasama po dyan ang Batanes Group of Island, kasama ang Cagayan Valley, kasama ang Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Kasama rin dyan mga kaibigan ang Ilocos Region, kasama ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. So yung mga lugar na yan, kapag nagbago ang direksyon nito si Bagyong Goryo, possible na itaas po hanggang signal number 1 hanggang signal number 3 yung mga lugar na yan. Pero take to, ipapaalala ko, kapag nagbago ang kilos at mas lumapit pa itong si Bagyong Goryo diyan sa extreme Northern Luzon, so yung extension ng hangin trap ang makakaapekto. Ngayon, dahil din sa banta nitong si Bagyong Goryo, apektado po ng southwest monsoon ang ilang bahagi ng ating bansa. So ano-ano yung mga lugar? Meron pa rin po tayong tinatawag ngayon na forecast weather condition, which is ito pa rin po yung mga lugar na apektado mga kaibigan ko ng southwest monsoon or ng habagat. Kung makikita nyo sa ating latest update mga kaibigan, ang Ilocos Region pa rin, Batanes, kasama ang Babuyan Island, ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin po sa habagat.
Ang area naman ng Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas kasama pong Occidental Mindoro at Palawan, asahan pa rin natin dyan ng maulap na kalangitan na merong mga isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa southwest monsoon or hanging habagat. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa ay posible po makaranas pa rin ng maulap na kalangitan dahil naman din sa mga localized thunderstorm. Maraming mga kababayan natin ang nangangamba ngayon dahil nga po itong pagpasok ng bagyo, typhoon, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay posibleng magkaroon ng malaking impact. So hindi naman dapat natin ikabahala yan mga kaibigan hanggat alam nyo o nakikita po natin yung kanyang tinatawag na track and intensity forecast. Dahil mga kaibigan, habang nasa karagatan po itong bagyo na ito mga kaibigan, maraming mga posibilidad na pwedeng mangyari. Unang-una, may dalawang senaryo tayo na kino-consider. Ito pong pinaka-latest na track and intensity forecast niya. Ito ay pwedeng magbago mga kaibigan. Nagbabago yan kada oras, no? Kaya nga po minsan mas maganda na lagi po kayo nakantabay sa ating mga weather update, no? Para ho time to time may nakikita nyo yung galaw ng bagyo. Posible itong magdirekto mga kaibigan, no? Dumiretsa dito po pababa, no? Sa ating extreme northern Luzon. At pwede rin mas umangat pa siya or mas mag-recurve pa siya papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang senaryo na pangalawa mga kaibigan ay makakabuti po sa extreme northern Luzon. Malilimitahan kasi or magiging konti yung mga apektado ng trap or extension ito nga pong si Bagyong Goryo. Ngayon mga kaibigan, wala ho tayong namomonitor din after nitong si Bagyong Goryo na panibagong bagyo na papasok po no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ay na rin po yan sa tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Mga kaibigan, mga kababayan ko, kung makikita nyo, no, asahan pa rin natin ng medyo magandang panahon pero dahil nga po nasa loob ng PAR, eto nga pong bagyo, posible ang magpaulan mga kaibigan ay ang habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. So dapat mga kaibigan, maging handa tayo. Nagbigay din ng nagbabala ang pag-asa na ngayong buwan ng Agosto, 2 hanggang 3 bagyo ang possible na pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So si Bagyong Goryo ay pangalawa pa lamang po. At yung isang bagyo na ating i-monitor mga kaibigan, pwedeng manggaling siya sa may kanlurang bahagi pa rin ng ating bansa at pwede possible second week po ng August. So maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Pagdating naman po ng September, mga kaibigan, September, no, 2 hanggang 4 na bagyo naman ang ating possible na pwedeng i-monitor. Oktubre naman, 2 hanggang 4 din mga kaibigan, ay na rin po yan sa advanced weather forecast ng ating meteorological agency. So mga kaibigan ko, ano ba yung dapat natin gawin na ngayon? Meron po tayong bagyo na minomonitor na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So eto na mga kaibigan, unang-una, mag-antabay po kayo lagi sa aking weather update, sa aking mga binibigay na impormasyon dahil nanggagaling naman din ho ito lahat sa Pag-asa, sa Japan Meteorological Agency, lahat po ng mga agencies na yan, kinukuha na natin ng impormasyon. Ang pangalawa naman mga kaibigan, no, ay i-safety natin ang mga importanteng gamit natin, mga electric appliances, mga papeles at dokumento ay plastic para kapag ka nagkaroon po ng mga pagbabaha, naka-safety na sila, madali na hong hakutin o sabihin natin mailipat. At pangatlo din mga kaibigan, palitan natin yung ating mga bubong, no? Lalo na yung mga light materials namang tignan nyo mabuti kung kaya ba yan sa mga malalakas na hangin. Mas maganda nakahanda tayo kaysa wala tayong gagawin. Lalo ngayon, may banta tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maraming mga posibilidad na pwedeng mangyari. Yung pagbabago ng galaw, pagkilos nangyayari yan mga kaibigan in the last minute kahit nasa loob ang bagyo. Ang pang-apat mga kaibigan, lumikas din kung sakasakali yung mga apektadong lugar sa extreme northern Luzon, no? Lalo na yung mga low-lying areas, yung malalapit po na bahay sa ilog, yung mga nakatira malapit sa paanan ng bundok,
Kung kinakailangan natin lumikas, gawin natin, no? Mag-evacuate tayo sa safe na lugar at pakipag-ugnayan po tayo sa ating LGU. Eto rin mga kaibigan, linisin din natin ang kapaligiran natin, lalo-lalo na sa malaking bahagi po ng Metro Manila, yung mga bahaing lugar dyan. Nakikita nyo naman, huwag nyo sabihin na walang epekto o walang koneksyon ng basura sa pagbabaha. Yung mga basura plastic na yan, kapag yan ay bumara sa mga kanal, yun na nagiging main cause ng pagbabaha. So mga kaibigan, may nagtatanong, may kasama daw bang sermon ang ating weather update. So pagpapaalala to mga kaibigan, napaka-importante na lagi tayong nare-remind sa dapat nating gawin. So kung naiinis kayo, pwede kayong manood sa iba at pagpasensyahan nyo na ako mga kaibigan. Eto rin mga kaibigan ko, idadagdag ko din na mag-safety tayo ng pagkain natin. Natatagal po ng 2 hanggang 4 na araw dahil lang bagyo mga kaibigan. Minsan tumatagal yan, no? Pinakamatagal na hanggang 4 na araw bago lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At panghuli, napaka-importante, ipanalangin natin sa Diyos mga kaibigan na magbago ang kilos ng bagyo at mabilis na lumabas sa ating Philippine Area of Responsibility. And hopefully mga kaibigan, kung may bagyo man, no, sa labas lamang ng parmabuo at hindi direktang maapektuhan ang ating Philippine landmass. So yan muna ang pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. And please huwag kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.